Nanalo nga si Anton sa unang set. Kahit alam niyang madalas siyang pinagbibigyan nito para makapuntos. Hindi niya talaga kayang sabayan ng enerhiya nito. Pagod na kasi siya sa trabaho niya kanina. She just couldn't cope up with him. Pero hindi lang ang pagod na nararamdaman niya ang dahilan kung bakit siya makapaglaro ng maigi. Hindi siya makapag-concentrate sa laro dahil lubhang napakagwapo ang tingin niya rito sa suot nitong tennis outfit. Kaya naman kadalasan nakatitig na lang siya rito. Ewan ko sa'yo, pero pagod na ako. Bulalas nito pagkatapos siyang talunin uli nito sa second set. Sa tingin niya, hindi man lang ito pinawisan. Kaya alam niyang siyang inaalala nito na baka pagod na. And she appreciated that. Inabutan siya nito ng puting tuwalya. Salamat, ni hindi niya naisip na kailangan niya ng tuwalyang pamuna sa pawis niya. Buti na lang at nagdala ito ng extra towel para sa kanya. She appreciated his thoughtfulness. Gabi-gabi kapag naglalaro ng tennis, tanong niya, kung may gusto lang akong makakalaro, gaya ngayon. Naglaro lang ito ng tennis ng gabing yun dahil sa kanya. Parang kinilig siya. Gusto mo nang maiinom? Tanong nito. I would love a cold drink, pero di ba bawal sa atin ang magpunta sa ibang outlets? May mabibilhan ba tayong vending machines? Akong bahala. Tayo na. Nagulat siya nang hindi sa vending machine siya dinala ni Anton, kundi sa pinagtatrabahuhan nitong poolside bar. Sarado na yun kaya wala nang katao-tao roon. Bakit dito tayo pumunta? Paanas niyang tanong. Shhh! He silenced her. Nagpatiuna na itong tinungo ang bar na tila pag-aaring nito iyon. Nag-aalin lang namang sumunod siya rito. May dinukot itong kung ano sa bulsa nito. Susi pala yun. Mabilis nitong binuksan ang pinto. Pumasok na ito. Sinenyasan siya nitong sumunod sa loob. Hindi ba bawal itong ginagawa natin? Kinakabahang tanong niya. Relax, hindi naman natin lulusubin ang wine bar. Anong gusto mo? Orange juice o iced tea? Iced tea na lang, napipilitang sagot niya. Sigurado kang hindi tayo masisisante nito. Kanina lang, ginamit natin yung court. Ngayon naman, masisisante tayo kung malalaman niya. Kaya huwag mo nang sasabihin kahit kanino, lalong-lalo na kay Jessa. Babala nito. Mabilis itong kumuha ng 2 bottled iced tea sa rep. Pagkatapos ay lumabas na sila. Muli nitong inilak ang pinto. Now what? She asked. Doon tayo. Turo nito sa beach. Tahimik silang naglakad patungo sa beach. Curiously enough, the beach was deserted. Marahil mas ginusto ng mga guests na makinig ng live bands o mag-ballroom dancing kaysa mag-night swimming. Pinaglapit nito ang 2 bench. Kaagad siyang naupo sa isa. She tossed her rubber shoes. Pagkatapos ay hinubad niya ang mga medyas. The cool white sand felt good on her feet. Tila naibsan ng pagod niya sa hinang paglalaro nila kanina. Naupo naman si Anton sa isang bench. Binuksan ito ang isang iced tea at inaabot iyon sa kanya. Thanks, sambit niya. Cheers, anito. Nakipag-toast ito sa kanya. Di naman ito sano at pisngi ang malamig na bote bago ininom yun. Kahit ano pala ang gawin ni Anton, ay napaka-sexy ng dating nito sa kanya. Kahit sa simpleng pagtunggalan nito ng bote. He oses with sex appeal. Pinalot sila ng nakabibinging katahimikan. The only sound that can be heard is the rippling waves. Pero parang nakikipagkompetensya sa mga yun ang pagtibok ng kanyang puso na tila lumalakas kapag naiisip niya na kasama niyang mag-isa sa beach ang pinakagwapong lalaki na nakilala niya. Kumusta naman ang unang araw mo nito? Pagbasag nito sa katahimikan. Okay naman. Hindi naman ganong kahirap gaya ng inaasahan ko. Hindi naman pala ganun kadaming taong nandito. Mas magiging busy tayo next week dahil nga sa executive cup. Pero alam mo, ang pinakagusto ko sa lahat na nangyari sa unang araw ko ito ay yung paglalaro ko ng tennis. Kasama ka. He was amused. I had fun beating you. Mabuti na rin nakipaglaro na tayo kanina. Kasi nga, nagdaragsa ng mga guests natin. Kakayanin ko sila. Determinadong sambit niya. Baka nga higit pa sa kakakayanin. Baka mapaibig pa niya ang isa sa mga ito. Siguradong maraming maghahanap ng masahe. Anito. If that would be the case, hindi siya mangingiming mag-apply kay Alexis ng part-time job. Kahit pa naaantipikatikuhan siya rito. Close ba kayo ni Alexis? Tanong niya. Yun ang akala niya. Natawa siya. Bakit? Gusto bang magtrabaho sa kanya? O sisa nito? Depende sa tindi ng trabaho sa bar. Kung kaya pa siguro ng katawan ko ang magtrabaho kay Alexis pagkatapos ng duty ko. Bakit naman hindi? Pwede kang magtanong kay Jessa kung paano magtrabaho kay Alexis. Ang alam ko nagpa-part-time siya sa gym. Hindi pa naman ako desidido na lumapit kay Alexis. Hindi naman kasi siya sigurado kung matutulungan nga siya nito.
para makakilala ng mayan. Pero sa ngayon, mas gusto pa niyang makasama si Anton, gaya ngayon. Hindi nga niya malaman kung bakit magaan kagad ang loob niya rito. She just met him today, but she felt she was known her for her life. Ngayon nga lang nangyari nagpapalipas siya ng gabi kasama ang isang lalaki na kung tutuusin ay isang estranghero pa rin sa kanya. Mabuti naman kung ganun, anito. He flashed him his winning smile, a smile that took her breath away. At nang magtama ang kanilang paningin, alam niya gusto rin siyang makasama nitong magpalipas ng gabi. Pero hindi lang kwentuhan ang gusto nitong mangyari. At unti-unting naglapit ang kanilang mga labi. Anton stopped. She cried when their lips almost met. Para siyang natauhan. Tila nabuhusan ng malamig na tubig ang kanilang nang inagsisimulang mag-alam na damdamin. Hindi naman sinasadyang halikan ito. Basta kanina habang kausap niya ito, unti-unting naglapit ang kanilang mga mukha. At nang malanghap niyang mabangong hininga ito, he knew he wanted to kiss her. Nagkaramali ba siya ng pagbasa sa mga mata nito? He thought she wanted him to kiss her too. He thought she was willing to take her kisses and more. Yes, he wanted her. There's no doubt about that. Sa tingin niya, mas gumanda kasi ito ngayong simpleng t-shirt at short lang ang suot nito. Mas sexy pa ito sa paningin niya ngayon kaysa kanina na halos kita ng kaluluwa sa suot nitong bikini bra. I thought, he mumbled. Kanina lang tayo nagkakilala. Hindi ba napakabilis masyado ang lahat? Baka naman isipin mo na easy to get ako. Siguro sanay ka ng madaling nakukuha mga waitresses dito. Sa gwapo mong yan, tiyak na magkakandara pa ang mga waitress sa'yo. Hindi ka nga alam kung bakit ako nakapaglaro ka agad ng tennis sa'yo. Tiyak na maraming waitresses diyan. Ang noon pa ay naghihintay na makalaro ka. Mas hamak na mga magaganda at mas sexy sila sa akin. Kaya dapat sila na lang niyaya mo maglaro. Hindi ako. Ratsada nito. May nagsabi na ba sa'yo na masyado kang madaldal? Kung sa bagay, teacher ka nga pala. Sorry, pero madaldal lang talaga ako kung mahalaga sa akin ang pinag-uusapan. Ang pinag-uusapan natin dito ay ako. Ibig mong sabihin mahalaga ako sa'yo. Hindi naman sa ganun. I mean, oo. She rattled. Kamuntik na siyang matawa nang makita na yung pagkataranta nito. Come on, make up your mind. Which is which? Pag-iinganyo niya. Ang ibig kong sabihin, mahalagang malaman mo na naging mapag-assume lang ako kanina. Nag-assume na ano? Na gusto mo ako. Na makalaro ang ibig kong sabihin. Siguro na maging mabait ka lang sa akin dahil baguhan lang ako. Pero ang totoo, iba talaga ang gusto mong makalaro. Masyado ka nga nag-a-assume. Nag-a-assume na ano? Pagbalik nito sa kanya ng kanyang katanungan kanina, na iba ang gusto kong makalaro. Ikaw talaga ang gusto ko. Bakit mo naman naisip na iba ang gusto ko? Tumikhim ito. Dahil may mga waitresses dito na hamak namang mas maganda sa akin. Meron ba? He chuckled. Hindi ko yata napansin yun. Bulag ka ba? Baka naman may diferensya ang mga mata mo. Baka nga. Marahil nga tama ito. May mga gandang waitress doon kaysa rito. Gaya ni Jessa na malaman na tiyak nahahabulin ng mga kalalakihan. Pero hindi naman kasi siya gaya ng ibang kalalakihan na physical appearance lang gusto sa isang babae. Mas naseseksihan siya kung ang isang babae ay simple lang pero smart. Gaya ni Sanaya, pangangalis ka ng kanyang isipan. Saka hindi naman niya kasi talaga pinagtutuunin ng pansin ng mga waitresses sa poolside bar. May iba siyang pakay kung bakit siya nandun. At hindi dapat malaman yun ng kahit sino, kahit pa si Sanaya. Sorry, Anton. Sorry talaga. Simpatiko kang tao, pero huwag tayo masyadong nagmamadali. Unang araw pa lang natin magkasama ngayon. I hope you understand, she said. Naiintindihan kita, sambit niya. Pero hindi may kakailang disappointed siya. Tumayo siya. Halika, ihahatid na kita sa cottage mo. Voluntaryo nito. Huwag na, tanggin ito. Salamat na lang. I can manage. Tumayo na rin ito. Marahan itong lumakad patungo sa cottage nito. Napapailing na sinundan na lamang niya ito ng tingin. He had never been torn down by a woman before. Until tonight, Sanaya Dominguez has just torn her down. Pero hindi niya magawang magalit dito. Pagkusay lalo pa siyang na-challenge rito.